Eto ngayon, sa Kongreso po, may galaw na. Meron akong formal na nag-file ng resolution para baguhin ang ating saligang batas. Si Congressman Garvin, yung dating congressman niya, nagpahinga ng 3 taon, sa ako, Bicol Party List, nakabalik ngayon, abogado po yan. Kung di ako nagkakamali, 17 Congress, active yan doon sa Chacha, pero wala siyang gaanong nakuha ang suporta. Ayaw nila ang charter change. Ngayon, nagbabalik siya congressman, nag-file ka agad, gusto nila talaga charter change. Ito maganda na ho ito. Kahit si Congressman Abante pumabor na magkaroon ng Chacha, itong natitirang 3 taon ni Pangulong Marcos, itong unang taon ng 20 Congress, ay pwede rin pag-usapan na ito, may panahon pa. Kaya ito na nga po yun. Ang gusto nila, yung economic provision. Sabi ng ibang congressman, no, hindi na economic provision ang dapat baguhin. Pati yung isyong politika. Ayan. Pag binanggit po ang isyong politika, yan nga po pinag-uusapan. Charter change to abolish Senate. Anong inyong masasabi? Yun nga yan Chacha, abolish Senate. Anong inyong masasabi? Kaya yun ang ating topic. Well, ito yun. Kaya ko po tinatanong kung anong inyong masasabi. Kasi yung ating pong Senado o anumang institusyon ng ating pamahalaan, kung maganda man ang ginagawa o hindi po yan basta-basta maa-abolish. Hanggat yung ating saligang batas, 1987 Constitution ay hindi binabago. Kaya nga, kailangan baguhin ang saligang batas kung gusto natin baguhin ang Senado or baguhin ang sistema ng gobyerno. Mula sa presidential system of government, patungo tayo sa federal parliamentary o parliamentary system of government. Baka magbabago. Kasi ang presidential system ng gobyerno, kakaunti na, halos tayo na lang sa buong mundo. Lahat karamihan federal, parliamentary system, so ang unlad nila. Maunlad talaga sila, mayaman sila, maganda ang sistema. Tayo presidential, masyadong powerful ang mga nakapwesto sa presidential system of government na parang akala mo hindi na sila magagalaw. Parang nagiging overpower ang kanilang galawan. Katulad sa Senado. Saka naman nakakita na ang linaw-linaw sa saligang batas na mayroong constitutional duty to decide and to try and decide sa impeachment. Pero ayaw nilang gawin. Kaya ngayon, umabot na sa Korte Suprema ang issue, matatagalan lalo. Samantalang ang nakalagay doon kaagad-agad ay trial. So, yung tigas ng paninindigan ng mga senador ngayon, hindi ko nila lahat. Ngayon nababawasan na po Lead by Senate President Escudero. Ayun po kaya ang mga tao nagagalit na. I-abolish ang Senado. Pero ako po, hindi ako sang-ayong i-abolish ng ganon-ganon kasi hindi po pwedeng i-abolish yan. Ng ganon-ganon lang. Ang pinakamagandang paraan, kung gusto nyo i-abolish ang Senado at palitan ang sistema, magkaroon ng Chacha, charter change. Palitan ang saligang batas. Definitely mababago ang Senado. Pero kung walang Chacha, tapos ay abolish ang Senado, hindi po pwede yun. Hindi po pwede yun. Kasi ang Senado at Kongreso, iisa yan. Kaya nga, upper and lower and upper chamber, mababa at mataas na kapulungan. Kasi iisa ang trabaho ng mga yan. Nasunod nga lang ang Senado, pero pagdating sa paggawa ng batas, parehas lang sila, numbers game. Kaya hindi ganun kadali, kahit galit kayo sa mga senador, kahit galit kayo sa pamunuan ng Senado, hindi yan maa-abolish ngayon ng ganong kadali. Pero alam kong galit na ang tao at yan ang gusto. Ang kailangan na tamang pagsisimula para mababago ang sistema, matanggal ang Senado kung kinakailangan, charter change, political provision ng saligang batas, baguhin na. Masyadong matanda na itong 38 years old or 37 years old. Tama, 37 years old na ang saligang batas. Pagdating ng 2027, yan po ay 40 years old na saligang batas na ginawa under revolutionary government ng panahon ni Cory dahil nagmamadaling gawin. Kaya baka hindi konkreto itong batas na ito dahil revolutionary government ng panahon yun. Walang saligang batas after ng EDSA 1, 1986. So itong batas na ito dahil 38 years old na, palagay ko hindi na nga nababagay sa takbo ng teknolohiya, takbo ng politika at yung marami ng kabataan ngayong marunong sa takbo ng buhay kumpara ng araw pasintabi na po. So, kung gusto nyo i-abolish, ay dapat suportahan ang charter change na pinag-uusapan ngayon sa Kongreso. Definitely, ang mga senador ayaw ng Chacha kasi baka sila'y mawala. Pero kung ang Chacha ay dadaanin sa Constitutional Convention, baka papayag ang mga senador. Kasi magkakaroon sila ng boses pa rin doon sa convention, Constitutional Convention. Pero kung CONAS, mga congressman lang ang gagalaw, hindi papayag ang Senado. Dahil yan ang matagal ng pinag-aawayan nila. Mula pa ng panahon
ng dating Pangulong Ramos, 1995, nag-try ng baguhin ang saligang batas pero kumukontra lagi ang Senado kasi takot silang mawala. Yun naman ang totoo. Pagkakunas. Pero kung Constitutional Convention, ang ibig sabihin niyan, may mga delegasyon, may mga delegado. Ang buong rehiyon, Luzon, Visayas, Mindanao, bawat region, bawat probinsya, boses ng mamamayan para makipagdebate doon sa convention kung ano ang dapat gawin sa ating saligang batas. Pati yung Senado may participation. So malawakan, magastos nga lang. Pero yan siguro ang napapanahon na. Masyado na hong inaabuso ng ating mga kinaukulan sa pamahalaan noon at hanggang ngayon ang ating saligang batas, especially dyan sa Senado. Masyadong matitigas ang ulo ng mga senador. Masyadong ang dating nila sila ang tama, wala nang pakialam sa gumawa ng batas at sa batas. Yung style ng Senado ngayon, kaya kung hindi magkaroon ng trial, kahit na constitutional duty, suportahan ang Chacha para ma-abolish ang Senado. Yan po ang tamang paraan. Hindi po basta maaalis ang Senado without charter change. Yan po, okay?